Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Ferdinand. Bago tayo magsimula ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa Casa del Toro sa tahimik na kanayunan ng Espanya, namumukod-tangi si Ferdinand sa iba pang mga guya. Habang ang kanyang mga kapwa Toro ay naghaharap at nagpapaligsahan sa lakas, mas gusto ni Ferdinand ang isang mapayapang buhay. Ginugugol ang kanyang mga araw sa pag-amoy ng mga bulaklak at pakikipag-usap sa mga halaman. Isang araw, inaalagaan ni Ferdinand ang isang solong pinong bulaklak sa gitna ng arena, nang dumating ang isang truck na nagpapahiwatig ng pagpili ng pinakamalakas na toro. Nagdudulot ito ng kaguluhan sa iba pang mga toro. Ipinaliwanag ni Valiente na isa sa mga toro, ang kahalagahan ng truck, dinadala nito ang napiling toro sa pagiging star. Ang mga toro ay nangangarap na maging mga kampyon, na nag-uudyok ng mga debate tungkol sa kung sino ang magiging tunay na toro ng Casa del Toro. Sa gitna ng tunggalian na ito, halos durugan ni Valiente ang pinakamamahal na bulaklak ni Ferdinand, na humantong kay Ferdinand upang pumagitna. Nagbanta si Valiente na sisirain ang bulaklak para mapilitan si Ferdinand na makipaglaban. Gayunpaman, tumanggi si Ferdinand na makisali sa labanan at sa halip ay pinangangalagaan ang bulaklak gamit ang kanyang katawan. Dumating sa wakas ang sandali na ang bullfighter ay pumasok sa arena at ang mga matatandang toro ay nakikipagkumpetensya para sa pagkakataong mapili. Ang ama ni Ferdinand at ang ama ni Valiente ay nag-aagawan para sa karangalang ito. Pinili ng bullfighter ang ama ni Ferdinand. Sa pag-alis ng kanyang ama, kinu-question ni Ferdinand kung may mali sa kanyang pag-aatubili na lumaban. Ngunit, nabigo ang kanyang ama na maunawaan siya, iniwan si Ferdinand upang magpaalam at bumalik sa kwadra. Sa loob ng maraming araw, sabik na naghihintay si Ferdinand sa pagbabalik ng kanyang ama bilang kampyon sa arena. Isang gabi, narinig niya ang truck at nagmamadaling makita ang kanyang ama, ngunit nakita niyang walang laman ang truck. Sa paniniwalang ang kanyang ama ay natalo, si Ferdinand ay tumakas sa Casa del Toro, na hinabol ng mga empleyado. Dahil alam niyang ito na ang pagkakataon niya para sa ibang buhay, sumakay siya sa umaandar na tren. Pagkatapos ng ilang oras sa tren, bumaba si Ferdinand at nagsimulang gumala sa kagubatan. Nakatagpo siya ng aso at tinahol siya, sinusubukang tumakas ngunit nahulog sa bangin, na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay. Nagising si Ferdinand upang makita ang isang batang babae na nagngangalang Nina na nag-aalaga sa kanya sa isang kamalig. Sa una ay natatakot siya, napagtanto niya ang kanilang ibinahaging pagmamahal para sa mga bulaklak at nagsimulang magtiwala sa kanya. Kasama ni Nina, ginalugad ni Ferdinand ang mga bukid, naglalaro at tumulong sa mga gawaing bahay. Sa paglipas ng mga taon, siya ay lumaki bilang isang napakalaking toro, ngunit patuloy siyang naninirahan kasama ang kanyang bagong pamilya. Bilang isang may sapat na gulang, si Ferdinand ay tumutulong sa paggawa ng mga bulaklak para sa pagdiriwang ng tagsibol sa bukid. Gayunpaman, pagdating ng pista, iginiit ni Juan na ama ni Nina, na masyadong malaki si Ferdinand para dumalo. Dahil dito sumama ang loob niya at tumanggi si Nina na pumunta, ngunit iminungkahi ni Juan na kunin ang kanilang aso na si Paco sa halip na si Ferdinand. Sa pag-iisip sa kanyang desisyon, sa kalaunan ay nagpasya si Ferdinand na dumalo sa pagdiriwang ng bulaklak. Doon, tuwang-tuwa siyang sumisinghot ng mga bulaklak habang hinahanap si Nina, ngunit natatakot ang lahat ng makasalubong niya. Sa isang nakakatawang sakuna, naipit niya ang kanyang ulo sa mga damit sa isang sampayan, nahulog sa isang tibaw ng pukyutan, at nagdulot ng kaguluhan habang sinusubukan niyang tumakas, at ang isang sanggol ay nakabitin sa kanyang sungay. Habang sinusubukang iligtas ang sanggol, pinigilan ni Ferdinand ang pagkakahulog. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay hindi nauunawaan bilang pagsalakay, na nagudyok sa mga tao na tumawag ng pagkontrol ng hayop. Sinubukan ni Paco na tulungan si Ferdinand na makatakas, ngunit hindi siya pinansin ng mga humahabol na mga tao. Si Ferdinand ay nakahanap ng matatagwan sa isang bahay, at nadiskubre na tindahan ito ng mga mababasagin na bagay. Sinubukan niyang gumalaw ng maingat, ngunit hindi sinasadyang nabasag niya ang mga paninda ng matandang babae. Dahil dito nakita si Ferdinand at inaresto ng pulisya at inilagay sa isang transport cabin na nakalaan sa Casa del Toro. Nagmamakaawa si Nina na palayain si Ferdinand, ngunit hindi nasagot ang kanyang mga pakiusap. Pagkatapos ng walang tulog na paglalakbay, dumating si Ferdinand sa Casa del Toro, na kinikilala ang lugar na may pag-aalala. Sa kanyang pagkabalisa, naiipit niya ang kanyang sungay sa rehas. Si Mr. Moreno, ang may-ari ng Casa del Toro, ay pinakuha ang kambing upang pakalmihan si Ferdinand. Sa gitna ng kahirapan ni Ferdinand, isang baliw na kambing na nagngangalang Lupe ang hindi inaasahang itinapon sa truck kasama niya. Agad siyang nagsimulang magsalita, ngunit ang walang tigil niyang pagsasalita ay nagdaragdag lamang sa pagkabalisa ni Ferdinand.
Sa wakas ay pinalaya ni Ferdinand ang kanyang sarili at bamulong palabas ng truck, na lumapag sa ibabaw ni Lupe. Nang makatayo na si Ferdinand, humingi ng tulong si Ferdinand kay Lupe, ngunit hindi maintindihan ng madaldal na kambing at naniniwala siyang gusto ni Ferdinand ng pagsasanay. Tuwang-tuwa siyang dinala siya sa arena upang ipakilala siya sa iba pang mga toro, na agad na nakilala si Ferdinand. Habang ang ibang mga toro ay humanga sa laki ni Ferdinand, si Valiente, ang kanyang kalaban noong bata pa, ay sinubukan siyang takutin, gaya ng ginawa nila noong sila ay bata pa. Gayunpaman, tumanggi si Ferdinand na makipag-away. Sa gitna ng muling pagsasama, dinala ni Lupe si Ferdinand sa isang kamalig para sa gabi. Sa gabi, 3 hedgehog ang pumasok at nagtangkang nakawin ang kanilang mga gamit. Hinarap ni Lupe ang mga hedgehog sa pagsisikap na maibalik ang katahimikan, namagitan si Ferdinand, pinayagan ng mga hedgehog na kunin ang kanilang pagkain at tinulungan silang makatakas sa bintana. Habang papalapit ang bukang liwayway, si Ferdinand ay gumawa ng matatag na desisyon na umuwi, sa kabila ng mga hadlang. Gayunpaman, ang kanyang pagtatangka na tumawid sa isang bakod ay nagreresulta sa isang electric shock kung saan siya ay nanghina. Tinutuya siya ng 3 kabayo, at hindi nagtagumpay si Ferdinand. Kinaumagahan, narinig ni Lupe ang mga tao na tinatalakay ang pagdating ng El Primero sa Casa del Toro. Nasa sabik siya at agad na ipinaalam sa iba pang mga toro, ngunit hindi sinasadyang natapakan ang buntot ni Ferdinand, na nagdulot ng isang malakas na sipa na nagdulot sa kanya ng pagbagsak sa isang pader. Dumating si El Primero, nagnanais na pumili ng pinakamahusay na toro para sa kanyang huling laban bago magretiro. Ang mga toro ay inihanda sa arena, at si El Primero ay pipili ng bagong toro. Nang bumukas ang gate, nagdadalawang isip si Ferdinand na pumasok at nakaharang siya sa daanan. Sinipa siya ni Valiente sa arena, kung saan nakikipaglaban ang iba pang toro. Ang kaguluhan ay naganap kay Makina, isang kakaibang toro na nananakot sa isang empleyado. Hinahamon ni Valiente si Ferdinand, ngunit si Guapo ay namagitan at bumagsak at nawala ng malay dahil sa pressure. Nag-aalala para sa kanyang kaibigan, si Ferdinand ay sumugod sa tabi ni Guapo. Itinigil ni El Primero ang bullfight, na idineklara na hindi karapat-dapat ang mga hayop. Matapos ang paggigiit ni Mr. Moreno, binibigyan ni El Primero ang mga toro ng isa pang pagkakataon, at nagbabala kay Mr. Moreno sa kanilang kahihinatnan kung sila ay mabibigo. Ang ibang mga toro ay nag-aaway dahil kay Ferdinand dahil sa kahihiyan sa kanila. Ang Guapo ay napagkamalan na dinala sa isang truck, sa paniniwalang siya ang pinili ng El Primero. Gayunpaman, napagtanto nila na si Guapo ay nakasakay sa sasakyang patungo sa Katayan. Si Ferdinand, na nagmumuni-muni sa kanyang kamalig, ay narinig si Bones na umiiyak para sa kanyang kaibigan na si Guapo, pinagaan ni Ferdinand ang kalooban ni Bones sa buong gabi. Kinaumagahan, napagmasdan niya ang El Primero na nanunood ng pagsasanay, ngunit labis siyang nag-aalala tungkol sa kapalaran ni Guapo. Tinangkal ni Lupe na udyukan si Ferdinand na magsanay, ngunit nagambala siya nang makita niyang nasa panganib ang isang kuneho. Sa kanyang pagsisikap na iligtas ang kuneho, ang mga aksyon ni Ferdinand ay natugunan ng inaasahan ni Lupe sa hindi sinasadyang pagsasanay. Iminumungkahi ni Lupe na tingnan ni Ferdinand ang bullfighting bilang isang sayaw. Gayunpaman, bumalik ang 3 kabayo at tinutuya ang ideyang ito dahil ang mga toro ay hindi maaaring sumayaw. Hindi napigilan, nagsimula si Ferdinand sa isang tap dance performance. Ang mga kabayo ay tumutugon sa kanilang sariling sayaw, na bumubuo ng hugis ng puso. Kapag sumali ang mga toro sa dance-off, ina-activate ng mga hedgehog ang electric fence, at ang Bones ay nagpapakita ng mga breakdance moves. Sa kalaunan, isang labanan ng sayaw ang naganap sa pagitan ng mga toro at mga kabayo. Si Makina ay sumali sa kanila at nagpamalas ng dance move, na pumabor sa mga toro. Pagkatapos ng paligsahan, ang mga toro ay nagtitipon sa isang labangan ng tubig upang magdiwang, ngunit ipinaalala sa kanila ni Valiente na ang mga hindi nakikipaglaban na toro ay nahaharap sa Katayan. Pinagtatalunan ni Ferdinand ang paniwala na ito, iginiit na ang kalayaan ay nasa labas ng Casa del Toro. Ang mga salita ni Valiente ay nagpabigat kay Ferdinand, at ang iba pang mga toro ay bumalik sa pagsasanay, at iniwan si Ferdinand. Nagplano sina Lupe at Ferdinand na tumakas sa gabing iyon upang muling makasama si Nina. Limitado ang kanilang mga pagpipilian, humingi ng tulong si Ferdinand mula sa mga hedgehog, na nagpapaalam sa kanya na ang tanging paraan upang makalabas ay sa pamamagitan ng bahay kung saan nananatili ang mga tao. Nang walang ibang pagpipilian, tumalon si Ferdinand mula sa isang bintana at sumakay sa kotse ni El Primero, na nagdulot ng alarma. Lumapit ang mga tauhan, ngunit ginulo sila ng mga hedgehog sa pamamagitan ng pagtatanghal ng sayaw. Habang si Ferdinand ay tahimik na naglalakbay sa bahay, nakita niya ang isang larawan ng kanyang ama at ang kanyang mga sungay na nakasabit sa dingding.
Habang sinusuri ni Ferdinand ang mga larawan ng mga toro na may mga sungay sa dingding, napagtanto niya na ang kapalarang ito ay naghihintay sa lahat ng toro na lumalaban sa arena. Nagpasya siyang bumalik upang bigyan ng babala ang kanyang mga kaibigan tungkol sa malagim na katotohanan, ngunit tinanggihan ni Valiente ang kanyang babala at hinamon siyang makipag-away. Sa sumunod na paghaharap, itinulak ni Valiente si Ferdinand hanggang sa maputol ang kanyang sungay. Si El Primero, na nanunood ng mga pangyayari, ay pinili si Ferdinand bilang kanyang karibal sa isang laban sa Madrid, habang si Mr. Moreno ay ipinadala si Valiente sa Catayan. Hinimok ni Lupe ang mabilis na pagtakas, ngunit pinilit ni Ferdinand na isama niya ang lahat, kasama na si Valiente. Para makaiwas sa mga tao at kabayo, hinihikayat ng mga hedgehog ang mga taksil sa isang kwadra at naglagay ng bitag. Nang makaalis ang mga kabayo, ginulo ng makina ang electric fence, na nagpapahintulot sa mga toro na masecure ang stable na daanan. Nakatakas sila sa Casa del Toro, at nagtungo si Ferdinand sa Catayan upang iligtas si Valiente. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, naniniwala si Valiente na selyado na ang kanyang kapalaran at tumangging umalis. Nang marinig ni Ferdinand ang paghingi ng tulong ni Guapo sa loob ng Catayan, nagmamadali siyang tumulong ngunit nag-alarm ang gusali. Si Valiente ay tumulong at nailigtas si Guapo, ngunit ang mga makina ay patuloy na gumagana. Ang tatlong toro ay nagyelo at dinala sa isang garahe bago aksidenteng napunta sa isang basurahan. Gumulong sila pababa ng burol, bumangga sa truck, sumakay sila dito at tumakas habang nagising naman ang mga tao. Si Lupe at ang mga hedgehog ang nagmamaneho ng sasakyan, kasama si Ferdinand at ang mga toro at ang isang kuneho. Pagkatapos ng isang kapanapanabik na pagtakas, narating nila ang Madrid ngunit hinabol sila ni Mr. Moreno at ang mga tauhan nito. Iminumungkahi ni Ferdinand na tumakbo sa mga riles upang maiwasan ang paghuli, ngunit hinabol sila hanggang sa istasyon ng tren. Tinulungan ni Ferdinand ang isang hedgehog na sumakay sa isang bagon upang tingnan ang katayuan ng tren at natuklasang nakaalis na ito. Upang marating ang lokomotibo, itinulak ng mga toro ang isang manumanong kariton, ngunit bumalik si Ferdinand upang pigilan ang humahabol sa mga tao, isang malakas na pagbangga ang nagpahinto sa sinasakyan ni Mr. Moreno. Sa kasamaang palad, siya ay nahuli. Ang iba ay nakadaong sa bagon kasama ang tren at matagumpay na nakatakas. Dinala si Ferdinand sa arena sa Madrid para sa showdown. Tinangka ni El Primero na pukawin siya, ngunit tumanggi si Ferdinand na lumaban. Ang mga tauhan ng bullfighter ay tinawag upang salakayin si Ferdinand gamit ang mga sibat, na humahantong sa isang habulan sa paligid ng arena. Sa kalaunan, pinaalis ni Ferdinand si El Primero sa arena. Galit na galit ito, bumalik si El Primero na may dalang mga sibat, ngunit tumanggi si Ferdinand na gumanti. At hinahayaan si El Primero sa kanyang gagawin sa pagpaslang, ang madla ay nagsusumamo para sa buhay ni Ferdinand na palayain ito, na nakumbinsi si El Primero at hinayaan si Ferdinand na mabuhay. Sa wakas ay muling nakipagkita si Nina kay Ferdinand, at pinaulanan sila ng mga bulaklak. Dumating si Valiente at ang iba pang mga toro at napagtanto nilang nanalo si Ferdinand. Pagkatapos ng labanan sa arena, binitawan ni Mr. Moreno ang Casa del Toro, pinayagan sina Lupe, Ferdinand, at ang iba pa na manirahan kasama si Nina. Ngayon ay masaya nilang pinagmamasdan ng magkakasama ang magandang tanawin at nakamit ang kalayaan at sa bagong buhay. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.